Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinasabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, "Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Miyerkules. Narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin ang ating kasaysayan, lalo-lalo na ang pagliligtas ng Diyos para sa atin sa liwanag ng Kanyang salita. Ngayon po ay nasa panahon pa rin tayo ng Pasko ng Pagkabuhay at hinahanda tayo sa kapistahan ng Pentecostes. Sa ating ebanghelyo ngayon, pagkatapos ng mahabang diskurso na tagubilin ni Jesus para sa kanyang mga disipulo, siya ay nanalangin sa kanyang ama ng malakas na tinig na naririnig din ng kanyang mga disipulo. May mahalagang sinabi si Jesus tungkol sa kalagayan ng mga Kristiyano na namumuhay sa mundong ito dito sa sanlibutan. Sabi niya, hindi sila makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Ano ang nasa isipan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga pangungusap na ito? Tayo'y dayuhan lamang dito sa lupa, mga migrante na pansamantalang namumuhay, naglalakbay patungo sa tunay nating bayan. At ang bayan na ito ay walang iba kundi ang langit. Our citizenship is in heaven. Ito'y nabanggit ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Pilipos. Ang mga makasanlibutan ay nilalabanan ang krus ni Jesus dahil ang kanilang pinahalagaan at ang kanilang isip ay nakatuon sa mga makamundong bagay. Mga pinahalagaan na nakasentro lamang sa pagkamakasarili. Kasinungalingan, panlilinlang, pagmamataas, karahasan, kapangyarihang nagpupumilit, pagnanasang makalaman, kaligayang walang pakundangan sa iba, mga bagay na walang kabuluhan at marami pang iba. Bilang tagasunod ni Jesus, ang ating pinahalagan at inspirasyon ay kabaliktaran nito. Nais natin, at least naghahangad tayo na isentro ang ating buhay sa paglilingkod sa kapwa, pagbibigay, sacrificial love, kapayapaan, walang karahasan, katapatan, pagiging simple, pagiging makatotohanan, pagpipigil lalong-lalo na sa mga pagnanasa ng laman at marami pang iba. Ganun pa man, tayo'y nandito pa rin sa sanlibutan. May mga itinangi na tinanggap ang naibang bokasyon na ibukod ang kanilang sarili sa karamihan. Katulad ng mga monghe, mga hermits, na ibinigay o isinaalang-alang kanilang buhay sa pagdarasal at pag-iisa. Pero karamihan ay di kailangan lumayo o takasan ng mundo. Umiwas sa mga sekular na gawain. Di kaya'y labanan ang mga ito. Habang narito tayo, ang layunin natin ay maging asin at liwanag ng sanlibutan. Ito ay pagpatuloy ang misyon ni Jesus hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa katapusan. Pwede nating yakapin o pasanin ang mga pang-araw-araw nating gawain, naghahanap buhay, pangangalakal, tungkulin sa lipunan ng may wastong paglilingkod sa kapwa. Pero ang makasanlibutan, ang kalaban ng krus ay patuloy sa kanilang panlilinlang. Kaya naman, nilulunod tayo sa kasinungalingan at kalituhan. At marami sa atin ang nahawahan na, nabahiran ang isip at puso sa ganitong mentalidad. Kailangan natin tanggapin ito at tanggapin ang katotohanan din na tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Idinugtong pa ni Jesus nang madiin niyang hilingin sa kanyang ama na italaga tayo sa katotohanan. Ilahad sa atin ang totoo at mamuhay tayo sa katotohanan. Si Pablo ay magandang halimbawa kung paano
may talaga sa katotohanan at kung paano mamuhay sa sanlibutan. Sabi niya, hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ni numan. Malaya siya sa pangaakit ng sanlibutan. Tanging hangad niya ay maging tapat na testigo ng katotohanan. Ipahayag ang mabuting balita. Di na siya ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa kanya. Walang makapipigil sa kung saan siya dalhin ng Espiritu. At hahantong ito, alam natin, sa kanyang pagkabilanggo at sa katapusan ay kamatayan. Pwede niyang piliin tumigil sa Miletus o sa Efeso na kung saan tanggap siya. Mahal siya ng mga tao at pakikinggan. Mag-enjoy siya komportable, pararangalan. Pero hindi ito ang kanyang interes. Siya ay lingkod ng katotohanan at ang buong pagkatao, buhay niya ay nasa kamay na ng Diyos. Ngayon po ay tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, at ibinigay mo sa amin ang iyong anak na si Jesucristo upang kami maliwanagan. Ama, magkaroon kami nawa ng pagkakaisa, katulad na ikaw at ang iyong anak ay iisa. Hayaan mong dalisayin ng iyong anak ang aming isip at puso sa kanyang katotohanan, upang kami maging tapat na testigo ng mabuting balita sa mga taong nakapaligid sa amin. Palayain mo kami sa mga bagay na kinahuhumalingan namin na pumipigil upang kami lumago at sumagana sa iyong pangangalaga. Ang lahat na ito iniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.